Medyo horror lang. Kwentong aswang, kababalaghan, misteryo na may konting pagkabarbero. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, baka naman pwede kang mag-subscribe. Kasi kung hindi, ikaw din, makakakita ka ng Mumu mamayang gabi. Huwag mo din kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload ko. Hindi katulad niya na bigla na lang hindi nagparamdam sa'yo. Tara simulan na natin ang kwento. iPhone 11. Kwento ito ng aking katrabaho na si Penny. Sana ay ma-post upang makapagbigay aral sa lahat. Pinangarap mo rin ba magkaroon ng iPhone? Paano kung magkaroon ka nito nang walang kahirap-hirap? Tara at simulan na natin. Kasalukuyan kong tinatahak ang daan pa uwi sa aking apartment dito sa Batangas. Pasado alas 10 na ng gabi. Ngunit eto, naglalakad pa lang ako. Paano ba naman kasi? Lagi na lang ako pinag-overtime ng boss ko. Pagdaan ko sa iskinita ay hindi pa ako nakakakalahati nang may marinig akong nagre-ring sa gilid ng daan. Agad-agad ko itong pinuntahan at tinignan. Nakinggulat ko na makita ko ito. Isang cellphone. Hindi lang basta cellphone dahil iPhone 11. Ito ang matagal kong pinag-iipunan dahil gusto kong magkaroon nito. Kaagad ko naman itong kinuha at hindi pa rin mawala ang tawag na nagmumula sa telepono. Nagdadalawang isip ako kung sasagutin ko ba ito o hindi. Bigla na lamang nawala yung tawag kaya tumingin-tingin muna ako sa paligid ko kung may tao ba na nagmamay-ari nito. Ngunit ako lamang ang nasa iskinita ng gabing iyon. Kaya't dali-dali ko itong tinago sa aking bag at mabilis na umalis. Pagkarating ko sa aking apartment ay hindi na ako nagbihis agad o di kaya nagtanggal ng sapatos sa sobrang excited ko. Kagad ko itong kinuha sa aking bag at binuksan ito. Pag swipe ko ay wala itong password kaya't lalo akong natuwa. Sa wakas, may cellphone na akong walang kahirap-hirap. Binuksan ko ang gallery nito upang tignan kung may larawan ba ng may-ari ng cellphone na ito. Ngunit nagtataka ako sa aking nakita. Larawan at kuha ng isang nakapaloob sa gallery na ito ang lugar kung saan ito nakuha, ang eskinita. At sa gilid ng basurahan kung saan ko ito nakuha. Tinignan ko ang gallery ng mga larawan kung anong oras at petsa ito nakuhanan. At bago lamang ito bago ko ito nakuha. Tinignan ko naman ang call logs kung sino ang tumawag kanina. Ngunit walang pangalan sa history kung hindi number lamang. Na siya nakakapagtaka at nakakapagpakaba sa akin dahil baka hinahanap na ito ng may-ari ng cellphone. Ngunit binaliwala ko ito. Inalis ko ang SIM card at tinapon sa basurahan upang hindi na makontak ng may-ari kung sakaling hinahanap pa niya ang cellphone na ito. Pagkatapos ko magbihis at kumain ay natulog na ako. Bandang alas 3 na madaling araw ay nagising ako sa ring na nagmumula sa iPhone. Kaya naman kaagad ko itong kinuha at tinignan. Alarm lamang pala ito, kaya't dali-dali ko itong pinatay at bumalik sa pagtulog. Alas 7 ng umaga na magising ako sa katok na nagmumula sa pintuan ng main door. Kaagad akong tumayo at inayos ang aking buhok. "Delivery po ma'am," sabi ng isang rider sa harap ko. "Delivery? Sa akin? Bakit?" Ang tangi ko na lamang nasabi dahil wala naman akong in-order. "Sir James po ano? Di ko na po makontak kanina, buti na-detect ko yung CP na gamit niya. Ito po yun ma'am, pinicturean ko lang saglit. Sabay abot sa akin pagkatapos nito kuhanan ng picture. Bayad na po yan ma'am, salamat po." Sagot nito at sabay alis. Lutang pa ang isip ko dahil kakagising ko lang. At isa pa, may order na dumating. Di ko naman kilala ang pangalan ng sinasabi ng rider. Umupo ako sa sopa habang kinakapa kung ano ba ito at agad ko itong binuksan. Isang cellphone case ng iPhone? Pero kakapulot ko na ng cellphone tapos may case na dumating na hindi ko naman in-order. Kinuha ko kaagad ang iPhone at sinukat sa case. Kasukat nga ito na siya namang kinatuwa ko dahil lalong gumanda ang cellphone. Habang nagkakape ako, ay nagtataka pa rin ako sa pangyayari. Alas 2 ng hapon ay naglakad ako patungo sa 7-Eleven na malapit sa apartment ko. Sa iskinita uli ako dumaan dahil ito lamang ang mas malapit na daan papunta doon. Habang tinataka ko ang daan, ay parang may kakaiba akong nararamdaman na parang may sumusunod sa akin. Lingon ko naman ngunit wala at ako lamang ang nandoon. Pagkakuha ko sa isang Slurpee at hotdog sandwich ay binayaran ko kaagad ito sa counter. Oo, wala akong pasok ng araw na ito dahil Sabado. Naisipan kong i-take out ito at sa bahay na lang kainin. Nang makarating ako sa bahay at kaagad ko naman itong inubos, makapagpahinga uli dahil mamayang alas 9 ng gabi ay mayroon pa akong tatapusin. May naiwan pa kasi akong gawain na nasa laptop ko. Habang nagtatype ako sa laptop ng bandang alas 9 ng gabi ay may narinig akong kumakatok na galing sa sliding ng bintana. Hinahawi ko ang kortina na nakataklob dito at halos mawala ang ulat ko na makita ko ang isang lalaki na kumakoy sa akin na para bang adik ang itsura. Mababang lalaki lamang, may malaking mata at madaming tattoo
pinto. Kitang-kita ko ito dahil ilaw na nanggagaling sa loob. Maya-maya pa ay nilikot nito ang kanyang paningin na para bang may hinahanap sa loob ng bahay. Nampas ko ang bintana na may halong galit at takot. "Sino ka bang gago ka?" Sigaw ko. Ngunit di ko alam kung narinig niya ba ako. Nakakasigurado naman ako na nalak ko ang bintana, ngunit napagtanto ko na hindi ko pala nalak yung pinto at dahan-dahan akong naglakad patalikod na nakaharap pa rin sa lalaki na nasa bintana. Kagad ko itong nilak, pinindot at sinabit ang isa pang lock. Nakita ng lalaki ang ginawa ko at lalo kong nalambot nang umisi ito sa akin, sabay alis nito. Unti-unti akong lumapit sa bintana at sinarahan ng kortina. Natatakot ako sa mga susunod na mangyayari, lalo na at kadulu-duluhan na ang aking apartment na malabong may dumaan at mahingan ng tulong kung sakali mang may mangyari. Kinuha ko ang cellphone ko at kaagad na pumasok sa kwarto upang doon magtago. Pinapakiramdaman ko pa rin kung kakatok muli ito at siyang kinatalong ko sa kinauupuan ko dahil narinig kong tumunog ang doorknob sa main door. Para bang sinubukan buksan ito. Wala akong ideya sa mga mangyayari. Hindi ko alam kung bakit may lalaking gustong manloob sa bahay kung nasaan ako. Hanggang sa, "Buksan mo na kasi ito." Salita na nagmula sa lalaki na nasa labas ng pintuan. Kinuha ko kaagad ang aking cellphone upang kontakin ang aking kaibigan na nakatira sa di kalayuan ng apartment ko. "Hana, gising ka pa ba?" "Oo, bakit? Nasaan ka? Kasama mo ba kapatid at boyfriend mo dyan sa apartment nyo?" "Oo, nandito sila. Pwede bang puntahan nyo ako dito at sunduin?" Hindi ko na napigilan ng aking luha at tumagulgol ako agad. May lalaki na gustong pumasok sa apartment ko. Hindi ko alam kung sino. Ha? Ano ba nangyayari? Basta bilisan nyo na. Huwag kang lalabas sa bahay nyo. Papunta na kami. 15 minuto ang nakalipas bago ang mga ito ay makadating dahil unahan pa ang apartment ko. Maya-maya pa may narinig akong tumakbo papalayo. "Penny, buksan mo ito, si Hana ito." Napayakap kaagad ako sa kanya at nilak ko ang pinto pagpasok nila. Kinuwento ko sa kanila ang pangyayari na naganap nang wala pang 1 oras nang nakakalipas. Napagpasya namin sa kanila muna ako magpalipas ng gabi para sa kaligtasan ko. Nag-jacket lamang ako at tanging cellphone at ang iPhone ang aking dala. Nagdadalawang isip pa ako kung lalabas ba ako dahil natatakot ako, ngunit may mga kasama naman ako kaya tumuloy ako. Nang makarating na kami sa bahay nila ay kagad akong umupo sa sopa at nilabas at pinatong ko ang cellphone sa tabi ko. "BF ni Hana, bagong cellphone mo?" Hindi, napulot ko lang." "Talaga? Pwedeng patingin?" Kaagad niya itong kinuha at tinignan. Wala akong kaalam-alam habang nakatulala ako. Binuksan pala nito ang photos. Maya-maya pa ay napasigaw ito at namudla. "Putang ina!" sabi nito sabay hagis ng cellphone sa pader. "Bakit mo naman inagis? Ano ba nangyayari sa'yo?" "Sabi ko dito." "Bakit may video dyan?" Tal nitong sabi. "Ha? Saan?" "Sabi ko dito. Sa recently." Sigaw na saad nito. Kaagad ko naman tinignan at kahit ako ay halos maiyak nang makita ko isang video ng lalaki na naalisan ng daliri gamit ang isang grinder at pinagtaataga. Nagwawala ang lalaki at rinig na rinig mo ang pagmamakaawa at sakit ng nararamdaman nito. Kaagad ko itong binak dahil hindi ko pa kaya panoorin ang mga video. Hindi ko alam na meron palang ganito sa cellphone na ito dahil hindi ko ito binuksan nung chinek ko. Ang alam ko lang iPhone na ito. Ngunit habang nakatulala kaming lahat, ay naalala ko ang lalaki may hawak ng grinder sa video na iyon ay ang lalaking kumakatok sa bahay ko. Ito rin ata ang dahilan kung bakit sinusundan niya ako. Sinabi ko naman ito sa mga kasama ko na siya naman nilang sara kaagad ng lock ng pinto ng apartment nila. "Saan mo nakuha ang iPhone na yan?" tanong ni Ben na kapatid ni Hana. "Diyan sa may skinita sa may basurahan," sagot ko. "Bakit mo kinuha? Dapat hindi ka basta-basta dumadampot ng hindi sa'yo." Sabi naman ni Hana na may halo ng pagkatakot. Hindi kami natulog lahat dahil pinapakiramdaman namin kung may kakatok rin ba sa apartment ni Hana dahil nandito ako. Bandang 2:00 ng madaling araw ay sunod-sunod ang katok ang narinig namin sa main door na siya namin kinatahimik kahit para na kaming sasabog sa takot. Pinanatili naming patay ang ilaw at nakasara lahat ng pinto at bintana pati ang kortina upang sikapin ng lalaki kung sakaling kakatok ito ay walang tao sa loob. Nagpatuloy lang ang katok ng lalaki. Gusto man namin sumigaw at humingi ng tulong ay hindi namin magawa dahil hindi kami pwedeng gumawa ng kahit anumang ingay. Minessage ko ang isa sa aking kakilala na taga-barangay upang sabihin ang mga nangyayari. Ngunit walang sagot sa mga message ko na ito. Biglang bumulong si Ben. "Lumabas na tayo, pero dahan-dahan lang. Sa likod tayo dadaan, nandun ang kotse ko nakaparada," sabi nito. "Ha? Paano kung maabutan tayo?" Saad ko naman. "Tama, sa likod tayo dumaan at dahan-dahan lang ang lakad natin."
Saad naman ni Hana. Lumakas ang katok ng pinto na siya namang paghiyaw ni Hana na kaagad kong tinakpan ang bibig niya. Mabilis kaming nakarating sa pintuan sa likod ng bahay at napansin ko na may matulis na dala si Ben na pinasok sa kanyang bulsa. In case lang, mabuti ng handa, sabi nito sa amin. Dahan-dahan itong pinihit ang doorknob, ngunit nang bubuksan ko na ang screen ay pinigilan ako ni Hana dahil tumutunog ito tuwing binubuksan na maaaring marinig na lalaki. Kaya tinawakan ng BF nito ang spring na nanggagaling sa itaas ng pinto na gumagawa ng ingay kapag binubuksan ito. Maayos kami nakalabas ng dahan-dahan at sumakay sa kotse. Nang ma-start na ni Ben ang kotse ay siya naman labas ng lalaki sa gilid ng bahay na natunugan ng aming pag-alis. Mabilis na inandar ni Ben ang sasakyan papalayo sa bahay. Hindi na ito ininda kung masisira ang sasakyan dahil bumangga ito sa nakaharang sa daan ng mga drum. Habang papalayo kami ay tinitigan ko mula sa likod ng labas ng kotse ang lalaki. Nakatingin lamang ito habang tumatawan ng nakakakilabot sa amin. Kaagad dinala ni Ben ang sasakyan sa police station. Kaagad kami ditong inasikaso at sinabi naman namin ang pangyayari. Nakumpirma ng mga pulis na ang engineer na nawawala ay ang lalaking pinapahirapan sa video at ang lalaking pumunta sa apartment ko ay ang tauhan nito sa isang construction. Nagkaalitan daw ang dalawa, sabi ng pulis, at ilang araw na nawawala ang engineer. Hindi alam ng kriminal na habang ginagawa niya ito sa engineer sa kanilang barracks ay kinukuhanan ito ng kanilang kasamahan na engineer din dahil may maliit na siwang ang pader na kahoy ng barracks. Bago pa lamang pala kami makarating dito ay nauna na sa amin makapagsabi sa mga polis. Nagpaalam na sa kanila ang lalaki ng gabing ngayon upang umuwi na, ngunit sa di kadahilanang walang sariling sasakyan ito ay hinatid pa daw ng mga polis ang lalaki para sa kaligtasan nito. Makalipas rin ng gabing iyon ay umuwi ako sa bahay namin sa Quezon dahil nalaman ng magulang ko ay natakot sila para sa kaligtasan ko. Isinurrender ko na rin ang cellphone sa mga pulis ng gabing mangyari iyon at pinuntahan kaagad ang aming apartment upang maabutan ng mga pulis ang kriminal at naabutan namin itong nakasandal sa pader sa likod ng bahay na parang wala sa sarili at agad itong kinuha ng mga pulis at hindi nanlaban. Si Hana ay umalis na rin sa apartment nila na siya namang kinakonsensya ko dahil parang kasalanan ko kung bakit sila nadamay. Nakahanap rin ako ng bagong trabaho sa lugar namin Lunes noon at habang nag-aayos ako ng upuan, pumasok ako sa trabaho at nakatanggap ako ng tawag mula kay Hana. "Kamusta ka na, Penny? Mabuti, ikaw. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa mga pangyayari noon." Kaagad naman ako naupo at nakinig sa kanya. "Hana, bago mo mapulot ang cellphone, ganito ang nangyari, diba?" Sabi ng mga pulis. Ibinaba nila ang lalaki na nakakita sa pangyayari dahil dadaan daw ito sa kaibigan upang doon tumuloy. Tapos, alam mo ba na habang naglalakad na lalaki ay di nito alam na sinusundan na pala siya ng kriminal. Mula sa pagpunta niya ng police station, nang maramdaman ng lalaki na may sumusunod at malaman ito yung kriminal, ay tumakbo ito at tinabol ng lalaki hanggang sa makarating sa iskinita malapit sa apartment mo yung lalaki. Yung picture ng iskinita at basurahan na nasa gallery ng cellphone ay kinuhanan ng lalaki dahil habang tumatakbo ay sinusubukan itong burahin ng video at sa sobrang kaba ay kung ano-ano ang napindot nito. Inihagis ng lalaki ang cellphone niya sa may basurahan at tumakbo ulit ito palabas ng iskinita nang malaman nitong hindi siya aabutan ng kriminal. Saktong dating mo noon at nagre-ring yung cellphone kaya nakita mo ito. Tumatawag cellphone na iyon ang kriminal upang kontakin ang lalaki na nakakita sa kanya. At yung case ng phone na dumating sa bahay nyo, order niya yun bago mo mapulot ang cellphone niya. Hinahanting kasi ng kriminal ang may-ari ng cellphone na yan dahil sa video. Ikaw naman ang napag-abutan ng kriminal na may hawak kaya ikaw ang pinuntahan. Paano mo nalaman lahat yan? Kasi yung engineer na nakakita ng mga pangyayari, may-ari ng cellphone, bumalik sa police station upang sabihin ang mga nangyari sa kanya ng gabing iyon at sinabi ng mga pulis ang tungkol sa atin kaya't hiningi ng lalaki ang Facebook account natin at nag-message ang lalaki sa akin at ikinuwento lahat sa akin. Nagpasalamat rin siya at naibalik ang cellphone niya. Wala ba siyang message sa'yo? Hindi ko alam. Sige na, baka malik pa ako. Kaagad ko naman binaba ang tawag at habang naglalakad ako patungo sa terminal ng jeep ay may message request sa account ko na siya naman binuksan ko at nakita ko ang pangalang James. Binuksan ko ang message niya ngunit hindi ko in-accept. Nagpapasalamat ito at naibalik ang cellphone niya at kinuwento din nito ang pangyayari sa kanya tulad ng kwento ni Hana sa akin. Kaagad ko itong binura dahil ayoko nang balikan at maalala ang gabing iyon
na kung para sa iba ay hindi nakakatakot o di kaya hindi naman totoo. Ngunit para sa akin, iyon ang gabing akala ko ay katapusan ko na. Maging maingat at huwag tayo basta-basta kumuha ng nakikita natin sa daan, lalo na at hindi naman sa atin.